Mga kababayan, imagine nyo ito, habang patuloy na naghihintay ang ating Philippine Army sa delivery ng Israeli Sabra light tank na matagal nang delayed, biglang may bagong opsyon na lumalabas mula sa Japan. Oh, pare, Japan. Yung dating pacifist na bansa na ngayon ay unti-unting nagbubukas ng pinto para mag-export ng makabagong military hardware. Type 10 main battle tank at Type 16 maneuver combat vehicle, posible bang ito na ang magiging bagong mukha ng ating armored forces? Kumusta kayo mga tol? Welcome back sa channel. Kung bago ka dito, subscribe na at i-hit ang bell para updated kayo sa lahat ng defense news ng Pilipinas. Today, pag-uusapan natin itong developing story na nakakakilig sa mga mahilig sa military modernization. Walang sensasyon, facts lang base sa latest reports mula sa defense analysts tulad ni Max Montero at iba pang sources. Tara, simulan natin. Una, balikan natin ang konteksto. Matagal ng plano ng Philippine Army na mag-acquire ng modern light tanks para palakasin ang kakayahan sa ground defense, lalo na sa West Philippine Sea at posibleng island defense scenarios. Pinili nila ang Sabra light tank mula Israel, based on Pander 2 chassis. May tracked at wheeled variants ito, armed with 105mm gun, at akma sa budget at needs natin. Pero problem, delays sa delivery. Kaya naghahanap ang pa ng alternatives. Enter Japan. Sa balikatan 41 2026 exercises, nakita natin ang Type 16 MCV ng Japan Ground Self-Defense Force na sumali sa live fire drills kasama ang ating sariling Sabra units. Grabe, first time daw since World War II na nag-deploy ang Japan ng ganitong armored vehicle sa Pilipinas. Historical moment to, mga pare. Ano ba talaga ang Type 16 MCV? Ito ay wheeled maneuver combat vehicle, parang tank destroyer o mobile gun system. Weight nito around 26 to 30 tons lang, kaya madaling i-deploy sa ating mga isla at tulay na may limitadong load capacity. Top speed nito ay umabot sa 100 km/h sa kalsada, sobrang bilis kumpara sa traditional tanks. Armed ito ng 105mm smoothbore gun, may advanced fire control system, at design para sa rapid response, hit and run tactics, at fire support. Perfect para sa archipelago nation tulad natin na kailangan ng mobility kaysa sa mabibigat na monster tanks. Sa live fire exercises sa Capas, Tarlac at iba pang areas during balikatan, pinakita ng Type 16 ang precision firing nito. Kasama ang ating Sabra, nag-conduct sila ng combined arms training. Maganda ang interoperability, parehas silang may 105mm guns, kaya madaling mag-share ng tactics at logistics. Defense analyst sabi, hindi naman sila magiging replacement sa isa't isa kundi complement. Sabra para sa mas protected close combat, Type 16 naman para sa fast deployment at mobile firepower. Ngayon, pag-usapan naman ang Type 10 MBT. Ito ang tunay na main battle tank ng Japan, successor ng Type 90. Weight nito under 48 tons, mas magaan kaysa sa K2 Black Panther ng Korea, Leopard 2 ng Germany, o iba pang Western MB na madalas lampas 60 tons. Bakit importante to? Dahil sa Pilipinas, marami tayong tulay at infrastructure na hindi kaya ng sobrang bigat na sasakyan. Kung bibili tayo ng mabibigat na tank, baka kailangan pa nating mag-upgrade ng daan at tulay, dagdag gastos. Ang Type 10 ay may 120mm smoothbore gun, advanced composite armor, automatic loader, at modern electronics. Ito ay isa sa pinakamodernong tank sa mundo ngayon, designed para sa Japan's defense needs laban sa potential threat sa East Asia. Lightweight pa rin ito dahil sa advanced materials at engineering. Sabi ng analysts, open ang Japan na i-lower ang export price dahil na-cover na nila ang development costs domestically. Kung maraming bibili, mas bababa pa ang unit cost, win-win para sa atin. Bakit shifting ang pa mula Sabra patungo rito? Hindi naman full abandon, pero exploring options. Delivery issues sa Sabra, geopolitical factors, at ang pangangailangan para sa mas suited equipment sa ating terrain. Japan naman ay mas closer ally ngayon. Strengthening ties tayo with Japan through VFA type agreements at iba pang defense pacts. Recent pa nga, may usapan tungkol sa export ng naval assets at iba pang equipment.
Isipin niyo mga kababayan, kung makakuha tayo ng mix ng Type 16 wheeled vehicles para sa coastal at island defense, at Type 10 tracked MB para sa main armored battalions, magiging well-rounded ang ating tank force. Hindi na tayo reliant sa isang supplier lang. Diversification yan ng sources, smart strategy sa panahon ngayon na puno ng uncertainties. Siyempre, may challenges pa. Una, budget. Kahit na mas affordable potentially ang Japanese options, kailangan pa rin ng malaking investment. Horizon 2 at Horizon 3 ng AFP Modernization Program ang sisaklo dito. Pangalawa, training. Kailangan ng new doctrines, maintenance capabilities, at spare parts logistics. Pero positive naman, kasama na sa balikatan ang training, kaya unti-unti nang nabuild ang familiarity. Pangatlo, political at diplomatic side. Japan ay shifting mula sa strict pacifist policy. Relax na nila ang arms export rules, kaya posible na ang lethal weapons transfer. Para sa atin, ito ay chance na mag-build ng stronger self-reliant defense posture habang may strong allies. US, Japan, Australia, at iba pa, lahat yan ay nagre-recognize na importante ang Pilipinas sa Indo-Pacific stability. Detalyadong comparison para sa inyo, Type 16 MCV, wheeled, lighter, 26 hanggang 30 tons, 105 mm gun, max speed 100 km per hour, excellent sa rough roads at rapid deployment. Good for reconnaissance, fire support, at anti-armor roles. Sabra, may tracked option na mas off-road capable, around 30 hanggang 33 tons, similar gun. Pero delays ang issue. Type 10, tracked MBT, mas mababa 48 tons, 120 mm gun, superior protection at firepower kumpara sa light tanks. Para sa mga sitwasyon na kailangan ng tunay na tank versus tank capability. Sa archipelago natin, kailangan ng balance. Hindi lahat ng lugar kaya ng mabibigat na tracked vehicles. Kaya maganda ang wheeled options tulad ng Type 16 para sa Luzon, Visayas, at Mindanao contingencies. Ano ang susunod na mangyayari? As of latest info, exploring pa lang ang pa. Walang official confirmation pa ng deal, pero strong interest daw. Sana mag-lead ito sa actual procurement. Habang pinapanood natin ang developments, importante na suportahan natin ang ating AFP. Modernization hindi lang para sa show of force kundi para sa genuine deterrence. Kapag malakas tayo, mas mababa ang chance na subukan tayo ng kahit sinong aggressor. Mga kababayan, ito ay exciting times para sa ating defense. Mula sa mga old armored vehicles natin, papunta sa modern platforms. Japan-made tanks. Posible. At kung mangyari, magiging simbolo ito ng bagong chapter sa PH-Japan friendship, mula sa dating kalaban noong digmaan, ngayon ay strategic partner laban sa common threats. Kung may mga tanong kayo tungkol dito, comment below. Ano sa tingin nyo, mas maganda ba ang Japanese options kaysa Israeli? O mix lang? Like and share para maabot din ng iba ang impormasyon. Maraming salamat sa panunood. Stay safe, stay informed, at God bless the Philippines at ang ating mga bayani sa AFP. This is your Defense Update channel, signing off. See you sa next video.